Muling binigyang diin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagsusulong ng kapakanan ng ating mga sundalo. Maliban sa pagpapalabas ng mahigit 4 na bilyong piso na pondo para sa mga hindi nabayarang benepisyo sa mga naiwang byuda ng mga sundalo at AFP retirees, pinatututukan rin ng Pangulo ang pagbibigay ng promosyon sa mga sugatang sundalo at pagpapaganda ng pasilidad ng AFP Medical Center. May report na kami kasama si Julius Desambron. My presidency will take care of you. Sa mga katagang yan sumentro ang mga pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang paglahok sa hapunan kasama ng sugatang mga sundalo noong mga nagdaang digmaan. Mismong ang Pangulo, kinilala ang kabayanihan ng lahat ng mga sundalo. Secretary Lorenzana, bilis-bilisan mo para ma-promote na kayo. Pati yung pwede, Delvin, diretso na sila general lahat. Huwag na natin patagalan ito. Yung hero ba naman ito? Hero. Tapos yung hero ako, di gawin mo akong general. Well, in the sight of the Filipino people, you are all generals. Kaya ako, pag magsaludo ako sa inyo, wounded in action, sinasabi ko, nagsasaludo ako, so mauna kang bumaba sa kamay. Diyan ang respeto ko sa inyo. Hindi yan ginagawa ng iba. But then ako, I usually bow to, baskin sa ang crowd naman, nagbabaw ako. But to salute the wounded, talagang ako ang naunang magsabi, I salute you, sir. Tapos, kung hindi mo ibaba yung kamay mo, ng isang sundalo, nagtinginan na kami, sabi, ano gawin natin dito? Tapat na paglilingkod din daw ang iaalay ng Pangulo para sa kanila at sa buong bansa at hindi kailanman pababayaan. Bukod dito, muli rin tiniyak ng Pangulo ang pagbibigay prioridad ng kanyang administrasyon sa kapakanan ng mga sundalo. Aabot sa 4.7 bilyong piso ang ipalalabas ng gobyerno para sa mga hindi nabayarang benepisyo sa mga naiwang byuda ng mga sundalo at AFP retirees. Pinapatutukan na din ng Pangulo sa Department of National Defense ang pagbibigay promosyon sa mga wounded in action soldiers. Gayon din ang pangangailangan at pasilidad ng V. Luna Hospital o ng AFP Medical Center. Well, of course, I promised you next year, dito man si Senator, huwag lang sana ipasubo kita. But I want you to promise us na dublado naman yung sweldo lahat, police pati sundalo, na I will start yung State University of the nearest, yung high school, National High School, i-accommodate ito sila lahat para sa mga ano yan. Talagang matitrain mga anak ninyo. Ang masasabi. So, libre ang edukasyon, kindergarten hanggang college. Ipinagpasalamat naman ng mga sundalo ang pag-anyaya sa kanila sa loob ng palasyo. Paliwanag naman ng Pangulo, hindi lang ito palasyo ng Malacanang, kundi palasyo ng Sambayanan o People's Palace. Isang sundalo naman ang nakatanggap ng electric wheelchair mula sa Pangulo, habang pinagkalooban naman niya ng laptop si Second Lieutenant Jerome Hacuba, ang sundalong nawalan ng paningin matapos sumabak sa digmaan. Halos sa isang buwan na yung nakalipas nang nagbisita si President Duterte sa Viluna. Nung hindi pa siya nagbisita doon, 4 na buwan ako nakamukmuk lang doon sa kwarto ko. Mahirap mawalan ng paningin. Siguro yung mga lowest moment ko doon, yung mga anak ko, paano na sila. Hindi ko na makikita yung paglaki nila. Pero gayon pa man, simula nung nagbisita doon si Presidente, talagang nagbagong lahat. At ito ay dahil sa isang panalangin. Para sa PTV News, Julius Desambron.